Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong survey ng WR Numero. Ito rin yung survey firm na ginagamit ng admin nung panahon po ng kampanya no, ng alyansa. Ah, Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, performance ni VP Sara doble ang taas kumpara kay PBBM. Yan, sa survey. So eto ho. Pero bago ang lahat, ito muna gusto kong ipakita sa inyo. Ah, Meron dito, yung mga naging green a good shot dito. So yung issue kasi dati kay PBBM, part ito ng top 5 or na issue sa lahat ng mga survey firm, uh, etong labanan ng gobyerno, yung korupsyon. At ito na nga po, nag-green na. Okay, actually, marami na siyang green dito. Meron na tayong job creation and livelihood. Meron po tayong pagpapanagot. Okay? Sa mga tirador sa kaban ng bayan, lalo na dyan sa flood control anomalies. And then, strengthening preparedness and response to typhoons. So, green na din po. Dati namumula yan. And then, reduction of taxes and government fees. Okay, kahit na may nilabas na fake news ang mga taga-kabilang kampo na magiging, si Kiko Barsaga yata yun, magiging 16% na daw ang VAT pagpasok ng 2026. And then fair enforcement of the law for both the powerful and the ordinary citizen. Kasi nga nakikita naman, di ba sa ICI, may mga nakasuhan na. Yung sabi ko nga, yung mga iba, hindi naman po si BBM at saka si Martin Romualdez ang masasabi na big fish sa issue na to. Kako, naliliitan pa ba kayo, Kisaldi ko? Naliliitan pa ba kayo sa mga diskaya? Sa mga kongresista? Kapag ka nasangkot at yung mga kongresista, mga senador, mga opisyalis ng gobyerno, big fish yung mga yan. Kasi sila yung may mga kapangyarihang gawin yan. Hindi sila napilitan. 'Di ba? Hindi sila naging accessory. Ang mga small fry, etong mga katulad ni Gutesa, yung mga nagagamit para isagawa ang krimen, yung mga ganun, yun ang small fry. So ito, na-appreciate ng mga tao. So red na lang po rito si PBBM sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Okay? Ito wala naman siyang control dyan kasi hindi naman niya pwedeng iutos na private companies, doblehin yung sahod ng mga manggagawa. Hindi naman niya kaya yun Diba? And besides, ang ganda na nga nung ginawa nila Martin Romualdez. Parang 125 increase ng sahod sana sa panukalang batas. And then ang Senate during the time of Jesus Cordero, anong ginawa niya? Hindi niya pinadalo para sa BICAM yung kanyang mga senador na bahagi ng BICAM sana para napagtugma yung version nila ng Kongreso tsaka ng Senado. Magkano yung naging increase? 'Di ba? Siyempre, kung ano yung inirekomenda nila, yun na lang din ang napirmahan ng Pangulo. Magkanong dagdag, takpo Oh. 'Di ba? Dapat sisihin dyan yung mga mambabutas natin ng upuan ng mga politiko. Ito pa, lowering the price. Tsaka isa pa, kapag lumaki yung sahod nila ng mga manggagawa, ang tendency natin dito, yung mga bilihin natin, maapektuhan. Kung hindi man yan po ay tumaas, ang problema natin dito, magsishrink yan. Liliit yan. Konti na yung mabibili natin. Di para din nag-inflation. Diba? Kung hindi man mag-shrink yung mga produkto, hindi liitan yung quantity nila o yung quality nila bawasan, ang mangyayari naman po, magkakaroon tayo ng inflation. So, ganun yung magiging problema natin. And then, kawawa rin yung mga empleyado kasi mabubugbog sa trabaho. For example, empleyado ka, 'di ba? Empleyado ka, meron kang mga tauhan. Nagkaroon kayo ng salary increase. Ang gagawin mo ngayon, babawiin mo 'yan, 'di ba? Hindi walang negosyanteng nagpapalugi. So magbabawas ka ng tauhan. Yung mga may edad, kick out mo na. Bigyan mo na ng separation pay. Yung mga bata-bata, malalakas ang katawan, sila ngayon ang bubugbugin mo sa trabaho para habulin ng production ng mga nawala sa kumpanya. Di kawawa ngayon yung mga kabataan, di ba?
na malakas pa ang katawan, nabugbog na sa trabaho. Oh. Anong ending ngayon? Magkakasakit yung mga yan. Kawawa naman. Sisisihin na naman ngayon ng PhilHealth. As if akala mo naman napakayamang bansa ng Pilipinas. 'Di ba? Yung mga engot hindi na iintindihan ng insurance, yung health coverage. Oh, kukumpara pa sa ibang bansa. Sa ibang bansa, ang health insurance private, binabayaran nila yung monthly premium para magkaroon sila ng coverage sa pagkakasakit nila. At depende pa yan sa kanilang amount na binabayaran monthly premium nila. Kung magkakaroon ba sila ng 100% coverage, 'di ba? Sa mga procedures na gagawin sa kanila, or depende sa percentage lang dahil maliit lang yung bayad nila. Oh. Pilipinas, yung mga senior, hindi na nagbabayad. Sagot na ng gobyerno. May humihirit pa. Bakit 5,000 lang ang nabawas? Ako, nanang, hindi government po. Insurance ito. Tama na magkaroon kayo ng zero billing. 'Di ba? Pero yun, hindi na po PhilHealth yun. SWA na ang sumasagot doon. Ang PhilHealth, hanggang doon lang sila kung ilan yung percentage. Buti nga ngayon, tinaasa ng gobyerno yung coverage. Maraming mga nadagdag na covered services. Unlike before. Panahon ni Duterte, isa sa pinakabulok na panahon ng PhilHealth. Nung panahon niya. So, ilang bilyon ang nawala dyan. Ay, nako. Now, going back dito sa survey, naalala ko lang yun lowering the price of goods and other basic goods. Talagang tindi ng mga Pilipino, no? May 20 pesos lang ang bigas. Doon sa mga nasalanta ng bagyo, ng mga sakuna, libre. Yung supposed to be binibentang 20 pesos, pinamimigay, libre. Oh, parang good for 2 months libre. Pwede pang i-extend. 'Di ba? Binawasan na yung taripa sa bigas. Oh, yung mapalo ng 60, meron ng mga mabibili kang takwa rents. Oh. Gusto talaga ng mga Pilipino, libre ang lahat. Libre ang paglamon. Tambay tayo sa kanto. And then, fighting illegal drugs and crimes. So, medyo naka-smile yung mga tao dito. And then, kasi naman nababalita, di ba? Maraming mga nasasakote. Pero hindi naman nauuwi sa minamasakir yung mga tao. Combating poverty and assisting the poor. Di ba? Ito, nagtutugma itong dalawang to eh. Yan. Talagang lahat gustong libre na lang. Diba? Kasi paano mo ba lalabanan yung kahirapan? Edi ipakulong natin yung mga demonyong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Yun ang pinakamaganda ron. Hindi yung mag-aayuda tayo na puro ayuda-ayuda na lang. Tapos ang mangyayari, walang pagbabago sa buhay ng mga tao yan. Turuan natin silang mangisda. Ganon. At saka bago natin sila pangisdain, linisin natin muna yung pangingisdaan nila para walang mga buwayang nakaabang sa kanila, nalalason sa kanilang isipan at gagawin silang mga flying boaters o kaya gagawin silang mga drug mule o kaya gagawin silang mga taga-rally. Di ba po? Pero the rest, again, okay to. Ang dami niya ng green. Ito rin, Filipinos policy Filipinos policy priorities. Increasing the wage of workers. Okay. Yan yung mga percentage. Ito yung mga issues nila sa pamahalaan. And then, so ito yung pinaka top 5. Okay. And then, pagdating dito sa West Philippine Sea, 6% lang ito. Kumbaga sa issue, walang pakialam. Ito yung issues na walang pakialam ang karamihan ng Pilipino. Yung protection and care for OFWs. Grabe kayo sa sama ng ugali nyo. Mga kababayan, halos lahat ng pamilyang Pilipino may OFWs. Diba? Tapos pang 7% lang ninyong concern ito. Talagang kayo, lagi yung takbuhan, ninang, magpapasko na, tita. Ano ba? Diba? Tapos, less concern nyo, kaya nagtatampo mga OFWs Duterte. Defense against China. Intrusion 6%. My goodness. Strengthening our coast guards and armed forces for national defense. Diba? Andito.
Wala silang mga pakialam dito. Pero hindi nangangahulugang wala silang pakialam sa mga to, hindi na dapat nang pabayaan ng gobyerno. Diba? Alam mo naman ng mga Pilipino, kapag naging mabigat na issue na, saka lang nagiging concern. Wala po tayong advance. Hindi tayo kasi futuristic mag-isip eh. Tayo lagi, kumbaga, pag tinanong mo, ano kaya magandang ulam mamaya? Hindi ko pa alam eh. Any suggestions, guys? Wala eh. Wala akong alam din eh. Pag kumakalam na yung sikmura, nakapag-ihaw ka, nakapagbangi ka na ng hawot, ng tuyo, sabihin sa'yo, bakit naman tuyo? Dapat sana nagluto ka ng nilagang baka. Dapat sana tinola ka ng manok. Diba? Ganun tayo eh. Kung ano yung, kung yung plano natin, yung aksyon natin, karugtong ng kalam ng bituka natin, which is bad behavior ng mga Pilipino yan. And then, regulating political dynasties. O, bakit ayaw yung dapat isa sa mga primary concerns natin ng political dynasty. Sapagkat ang political dynasties, mulat sa Paul, binigo nila tayo na maprotektahan. Dapat nga po, pamilya ang nagpoprotekta, nangangalaga sa kaban ng bayan. Pero ano nangyari? With their existence, diba, jump pack ang pamilya, pati mga kabit, kabilang na sa gobyerno. Pero wala hong nangyari, kasabwat pa ang karamihan sa kanila sa nakawan. Di ang gawin naman po natin, balikan natin sila. Diba? Suportahan natin yung paglansag sa political dynasty. One per family lang. National, isa na kumandidato, wala na sa local. Hindi yung merong national, may local, tapos doble-doble pa. Huwag nang ganun. Tama na. Enough is enough. Ang habang taon na natin o mahabang panahon na nagtiis ang mga Pilipino sa mga pamilya ng mga political dynasties na yan. And then legalize. At saka maganda pagka ganun, hindi na sila mag-aaway-away. Yung mga political dynasty na yan. Diba? Mag-away man sila, at least sila lang, hindi na tayo damay. Then legalizing same-sex marriage. Ayoko niyan, okay lang yan. Legalizing divorce. Ay nako, ayoko rin yan. Kung i-legalize ang divorce, sige. Pero dapat, pag na-legalize ang divorce at napagbigyan na mag-divorce sila, yung naghiwalay, dapat po ay 10 years na po silang ban na magpakasal uli. Sapagkat ang kasal ay hindi tugon. 'Di ba? You failed once, tapos susubok ka pa. Tapos you failed again, susubok ka na naman. Tama na. Tama na nahiwalay sa magulong relasyon. Edi mag-single uli. 'Di ba? Ganoon na lang. Huwag na yung paulit-ulit, kaya pala nag-divorce kasi porsyonadang asawahin na magpaasawa na naman sa iba. Para kasi malapit nang mamatay. Para may tagapagmana. Ayos. Okay, eto. Dito sa survey na to ha. Sabi dito, sa mga pro-Duterte, pro-Marcos, and then mga kakampings in yellow, sila yung, nakakatawa to, tingnan nyo ha, sila yung opposition, yung mga pink or yellow. Diba? Tapos we have independent. Anong tawag dito sa mga pro-Duterte? The stabilizers? I'm just only asking. Di ba? Dapat pagkontra sa gobyerno, opposition. Ito ho yung sagot doon. Ito ho kasing mga pink, itong mga yellow, they oppose via issues. Di ba? And then some of them, like the kakampink, they were able to appreciate, diba? Yung mga magandang ginagawa ng Pangulo, ng gobyerno, they appreciate that. And they support. Ito namang mga yellow, they have the tendency na tambay muna natin silang galawin. Kasi ayaw namin, parang ganito lang yan, ayaw namin mawala muna si Marcos kasi si Sara papalit. Then there came the Reds, mga communist. Sa kanila, pumalit tayo sa sistema. Dapat Duterte Marcos, umawasak natin. And then the yellow, they join. Diba? They join with the Reds, with the communists. Ganon. Pagka may chance na sila yung uupo. Like what happened during Cory time, and then Marcos Sr.,
Kasabwat sa pagpabagsak ang mga komunista, ang pumosisyon, oportunista daw. Ay nako. So ito, sabi rito, sa mga pro-Duterte, yung increasing workers' wages, 38%, lowering price of goods, 32%. Ito yung mga issues nila. Okay? And then sa pro-Marcos naman ay lowering the prices of goods and other basic goods. Yun ang primary issue nila. And then combating poverty and assisting the poor. Ibig sabihin, hindi nyo na-appreciate yung ginagawang effort ng Pangulo. Ganun ba? Increasing the wages of workers, and then combating corruption and other wrongdoing in the government, and then creation of jobs and livelihood. Sa mga opposition, is accountability, number one sa kanila. And then lowering prices of goods, pareho na sa mga pro Duterte. And then increasing wages of workers, okay, number one sa kanila doon. Pareho sila rito sa pro Marcos. And then yung labanan, yung korupsyon. Okay, syempre nga naman, alam nga namang ipangunahin nila to ng pro Marcos, di ba? So dito pareho sila. And then dito sa mga pro Duterte, pangatlo lang din. So ibig sabihin po, na-appreciate na nila ng mga pro Duterte ang ginagawang effort ng Pangulo natin at ng gobyerno sa pagpapanagot sa accountability. Alright? And then, fighting illegal drugs, okay, independent, lowering price of good, increasing, di ba? Now, eto na, yung survey. So yung satisfaction po ni PBBM ay sumadsad ng 14% mula April. Tapos kay Sara naman, ang kanya namang dissatisfaction ay tumaas. Plus 15. Ibig sabihin, mas okay, and then unsure. My God. And then kay Sara naman, yung satisfaction niya ay sumadsad ng 4%. O nag-negative 4, 23. Okay, so doble nga. 21% yung satisfaction. Kay Sara naman, 43%. Madali naman kasi kay Sara, dadalaw ka lang sa patay. Wala naman kasi siyang performance talaga na wala naman siyang kailangang bansang ayusin. I mean, wala siyang ekonomiya na kailangang ayusin. 'Di ba? Wala naman siyang tawag dito healthcare na kailangang ayusin. Wala naman siyang Department of Agriculture na kailangang ayusin. So, wala naman talaga. Kaya hindi naman nakakapagtaka kung yun ang titignan lang natin base sa mandato ng OVP. Tinitignan lang po ng mga natanong dito na nakikita kasi namin si Sara, visible to palagi. Para sa amin, that's a good sign. Satisfied na kami. Ganun. Di ba? Dito sa Pangulo, putek, ang daming demand. Kailangan yung pansaing namin sa araw-araw. Libre na. Yung atipong ganon, di ba? Ay, nako. Ito, yung nila. Alam nyo, kahit na ako kasi naniniwala ako sa survey, hindi ako yung tipong basta-basta na pag nakakita ng survey na negatibo, sasabihin ko, mind conditioning. Hello, malayo pa eleksyon. Tinitignan ko kasi yung survey, ang natutunan ko kasi dyan, is kahit sinong gumawa niyan, treat the survey as data. Para from there, malalaman mo kung ano yung pwede mong gawin. Diba? Kung ano yung maging aksyon mo. Kasi ang mahirap, kung lahat na lang ng bagay, lahat na lang ng survey, hindi mo paniniwalaan, di ba? Kasi kontra sa'yo. Kontra sa gusto mo. What if may lumitaw sa survey katulad dati, biglang umangat si PBBM? Tapos hindi mo na masabi ngayon na mind conditioning ba to? Di ba? So you'll be working against yourself. You're contradicting na sa sarili mo. Kaya dapat titignan natin ang survey as data. Di ba? So dito, yung kanyang satisfaction, depende rin kasi ito sa kung sino saan yung mga natatanong Bumaba. Ano ba yung mga naging factors? Ito kasi survey na to ay kinunan ito from November 21 up to 2028. Okay? So nagre-reflect dito
Kasi nasa paniniwala pa rin ng mga Pilipino yung ang gobyerno, si PBBM ang may kasalanan dito sa mga baha, sa flood control na yan, sa anomalya na yan. Di mo rin masisi kasi sa mga common tao, common people, kasi ang mata natin talaga, lahat tayo nakatutok. Ito, sabihin ko sa inyo, nung ako nag-aaral pa, ang natutunan ko dyan, lahat ng bagay kung bakit nasisisi ang Pangulo ng Pilipinas, and during those days, the President was Erap in Gloria Arroyo, no? And then FBR when I was in high school, and Cory Aquino when I was in elementary. Laging ang Presidente ng Pilipinas ang nasisisi. Bakit? Siya po kasi yung nasa center of attraction bilang punong tagapagpaganap. So lahat ng tao nakatingin sa kanya. O, kahit na sabihin hindi naman siya ang may kasalanan, kapag hindi maganda ang nangyari, siya ang hahanapin ng taong bayan. Naalala ko rin dati, may bagyo. Wala si Duterte, tulog. Kasi araw night person yan. Ano ang hashtag ng mga yellow? Nasaan ang Pangulo? Di ba? Oh. Si PBBM, nakikita nila, tapos biglang nung may bagyo, hindi nila makita. Ang hashtag nila, nasaan ang Pangulo? Pag lumabas na ngayon yung video kung bakit hindi siya nakita kasi walang internet dun sa lugar na nasalanta, hindi na naman nila ilalabas yung nasaan ang Pangulo. Di ba laging ganon? Laging hinahanap ang Pangulo ng Pilipinas. Ang Vice President, hindi po yan normally hinahanap. Kaya kapag ang Vice President ay sumulpot sa isang lugar, naunahan ng Presidente, good shot yan. Kahit na walang dalang totoong solusyon o tulong kung hindi pansamantala, good shot yan sa mga tao. Now, what I'm trying to point out here ay dapat yung Pangulo ay hindi naman nakikipag-unahan, kung hindi dapat makita kaagad doon sa lugar. Hindi na yung kasi sinasabi ko sa inyo yung understanding ng mga pangkaraniwang mamamayan, ha. Hindi yung bilang supporter, kasi sa supporter hindi ganoon eh. Oh, 'di ba? We have to be realistic dito. Oh, 'yun ang hinahanap nila. Kaya po kung sino yung politiko na masyadong maepal, nako, patok na patok 'yan sa taong bayan. And that is the Filipino politics. That's the culture of Philippine politics. Hmm. Kaya nga nananalo yung parang dito dati, yung dati naming mayor. 4 na beses kumandidato, hindi na nanalo. Anong dala niya nun? Solid na plataforma. Puro talo. Nagdala ng mga babaeng malalaking suso. Oh, at saka yung guwapings nila Eric Fructuso, Mark Fernandez, yung grupo nila, sila Jo Marie Iliana, di ba? Pinagsayaw ngayon sa entablado. Walang plataforma. Kaway-kaway lang. Tapos kembot-kembot ng mga babae. Putik na nalo, landslide. Dire-diretso na. Di ba? Ganun ang Filipino mindset. Napakababaw. Napakadaling arukin ang kanilang kaligayahan. Kahit kumakalaman sikmura. Kaya yung dissatisfaction, yung tumaas yung dissatisfaction, diba? Napakadaling gamutin yan eh. Pero kung gagamutin natin yung dissatisfaction, dapat po pang long term ito. No? Kasi gaano man kababa ang survey ni PBBM, he is still the president. Pagdating ng 2028, wala na siyang pupuntahan unless kumandidato siya sa ibang pwesto. No. Pero yung ibang mga mas mababa ang pwesto sa kanya, itong mga to ay may pwede pang pangarapin na mas mataas pa. 'Di ba? Kaya yung mga yon magkukumahog. So kung ang pangulo gusto niyang mag-please ng mga tao, nako, ibuhos mo lang ang ayuda eh. Kaso ngayon nga inalis yung AKAP, 'di ba? Ginawang solid na yung pagbibigay ng tulong sa taong bayan. Kasi nasamantala noon eh. Diba? Performance assessment, tingnan nyo ha. So 20th Metro Manila. Tapos mataas dito, Metro Manila. Yung hindi naman daw, tingin nila hindi raw ganong mahusay si PBBM. 23%, 'di ba? Pero ang gusto kong makita rito na tingnan natin
Ah, yung naniniwala sa Pangulo, okay, good. Tingin nila, mahusay ang Pangulo. No? Ganon din dito kay Sara. Tingnan natin dito, yung mga naka-gray, yung neutral, yung mga hindi sigurado. At kung inyong mapapansin, palagi hong panalo etong mga hindi sigurado. Yung mga neutral. Malalaki yung mga percentage nila. Like dito kay Sara, hindi sila sigurado when it comes to Manila. Di ba? 45%. And then rest of Luzon, 40. Visayas, 34. Hmm. And then yung Mindanao, 14%. Hmm. Tingin nila, napakahusay niya. So ito yung magandang ano rito, pagkakataon sa mga may pangarap na sa darating sa 2028, ito yung kinakailangan nilang targetin. Kasi ito yung mga malalaki. Now, on the side of the administration, tingnan nyo, pre-election na ha. Ito for Vice President ito, nangunguna si Bongo. Yan yung mga edad-edad. Sa Pro Marcos, si Raffy Tulfo, ang kanilang presidential candidate. And then sa Pro Duterte naman, 69% si Sara. Diba? And then opposition si Leni Robredo na tumatanggi. Independent naman is unsure. O, tama, independent kayo eh. Pero pangalawa sa kanila si Sara. Pero pansinin niyo yung Pro Marcos. Kumbaga napaka-unstable ng dating dito kung sino yung kanilang napupusuan na ilalaban sa 2028, 'di ba? No, Raffy Tulfo. Pero ang pinakamataas pa si Unsure. Sa kabila sa mga Duterte, solid na sila. Wala nang iba talaga si Sara. Oh, tapos ang kanilang magiging vice president ay si Bongo. Hmm. Sa mga classes, class A, B, C, 'di ba? Hmm. So kung ito yung susundan, nako, alam nyo na kung ano na yung trend talaga. And it's been a trend sa mga surveys. Iba-ibang survey firm na yan, parehong ganun yung trend eh. So, kung susundan din dito, magiging vice president si Bongo. Tingin ko nito, si Bongo talaga kakandidatong mag-vice yan. Robin Padilla, wala, ungaw-ngaw. Effective kay Bongo yung pagiging pleaser. Na kawawa yung mahihirap, yung mga ganon. Kawawa yung mahirap, pabigyan ng bola, pabigyan ng kikiam, picture, yan, yung ganon. Yung low tone of voice. Pero hindi mo naman makita sa kanya yung excelenteng galaw bilang mambabata sa mga debate, di ba? Puro basa. Dati nga kino-coach lang siya ni Vince Dizon eh. So itong portion na to, itong ganito, itong pinakamagandang tignan ng mga may pangarap sa 2028. Kay PBBM, nag-green na siya, okay na yon. Diba? Alam niyo naman ang survey. Now, ang 69% na ito ay pwede pa rin naman itong mabaliwala. Kung makukuha, kung ang Pro Marcos ay magkakaroon sila ng one common candidate plus ang independent, ito, hindi mo naman ito mahihigop ng sumama kayo sa grupo namin. Hindi naman to ganon. Mangyayari dito, kung sino yung magiging independent candidate ng Pro Marcos at saka ng opposition, nasa tingin sa panlasa ng nasa independent nitong mga kababayan natin, yung mga naka-neutral stand, depende kung sino yung kandidato. Ito pa yung mga bukas pa sila. Hindi pa sila yung sagrado de kandado. Yung mga yan. So malaking porsyento talaga na tatalunin pa nila etong si Sara. Kasi maging sa mga kabataan din, tignan nyo ha. Saan na yun? Age. Ito.
Vice President, teka. Age. Ito. Sa mga age, sa edad naman, 30 years old and below, napakalaking porsyento ho kuha ni Sara. 36%. Dito rin naman sa 31 to 59 years old, sa Gen X. Yan ito yung 34%, and then sa mga seniors pataas is 31%. Hindi sila sigurado. Pero 20% Sara, and then si Rafi is 20. 16. 20 kay Sara. 'Di ba? So yun ang mga yun ang mga kailangan nilang laruin dito. Kay PBBM, ako happy na ako na nag-green dito si PBBM. Ibig sabihin, nasasagot na ng Pangulo ng gobyerno natin yung mga issues dati ng taong bayan. Kasi yung satisfaction, depende yan eh. Kung depende yan sa lugar na tinanungan. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto mong makakuha ng positibong sagot, edi pumunta ka ron sa baluarte ng taong sinusuportahan mo. For example, gusto mong makuha ang positibong sagot dito, edi pumunta ka sa Ilocos, punta ka roon sa lugar nila PBBM, di lahat yan satisfied sa kanya. Kung gusto mo naman pumunta ka ng kampo nila Sara, punta ka ng Davao City para solid naman. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Kaya mas tinitignan ko dito yung mga issues. Ano na ang naging impact? Kasi ito talaga. 'Di ba? Kahit kasi anong kulay, sasabihin ng taong bayan kung ano yung nararamdaman nila. About trabaho. 'Di ba? Ay, yung trabaho ganito. Kasi nakikita rin naman sa statistics na ganito na yung walang trabaho sa Pilipinas dati, ngayon ganito na lang. Yung inflation natin, bumaba na, 1 point something na lang. Di ba? Nakikita ng taong bayan yun. Dito lang, hindi lang nila kasi rito maramdaman pa yung pagbaba ng presyo. Kahit na hindi na gumagalaw yung inflation natin, hindi po kasi katumbas ng pagbaba o pagkontrol ng inflation yung presyo ng bilihin. Pero yung pagtaas ng inflation rate natin, kasunod doon ang presyo ng bilihin. Ganun lang yun. Kaya lang problema kasi ang inflation natin, pag hindi na gumagalaw, ibig sabihin yung presyo ng bilihin hanggang doon na lang yun. Hindi na rin gagalaw yan, hindi na bababa. Walang rollback dyan. Kasi yung puhunan ng nakaraang mga buwan, yun at yun din yun eh. Ay nako. Gusto kong manok dito si Gibo. Yung talagang may tapang, nakikipaglaban talaga, di ba? Makikita mo talaga yung malasakit, hindi natatakot na masira yung kanyang political career. Yan ang aking presidential choice. And then si Risa Ontiveros, okay rin yan, good din tayo diyan. Glenn Robredo kasi ayaw eh. Pero depende pa yan, malay ninyo magbagong isip, di ba? Basta kailangan magkasundo ng dalawa to have a good common candidate na parehong pagtitiwalaan din ng mga nagmamatsyag lang. Ito, self-identified partisanship of Filipinos. Sa kasalukuyang politika sa ating bansa, ang ilang mga Filipino ay inilalarawan ng kanilang sarili bilang taga-suporta ng administration. Ang ilan naman ay bilang taga-suporta ng opposition. So pag sinabi nating opposition, ito yung kabilang dito yung yellow, yung pinks, tsaka yung mga DDS. Yan. So sa pro-admin daw, so merong 17%, and then dito sa opposition is 8% lang. Diba? Parang rally lang. Pag DDS, kamote na, wala na, ilang piraso na lang. Ito pa rin talaga yung kinakailangan ditong makuha. Yung independent at saka yung mga unsure. Malaking percentage sila. So masasabi nating solid na solid ang kasiguruhan ng
ng magiging kandidato ng administrasyon kung ito po ay makukuha nila itong 41%. Mag-iitong dito 58%, then napakaganda sana. So, ibig sabihin, kung sino yung i-endorso ni PBBM, kung susundan natin ang survey na to, malaki na yung chance niya. Pero at this point, hindi. Kakaunti lang din talaga. Ito kailangan ligawan itong maigi. Kung ano yung mga issues, tingin ko ito, yun ang mga nandito dapat talaga ang tinutugunan. Kasi this is more than the majority of the Filipino people. Yung nandito, pagpapabagsak sa gobyerno yan, hindi pa nga sila solid eh. Diba? Dahil yung ilang mga kakampi, okay naman sila sa administration. They may somehow ma-consider nila yung sarili nila na pro-admin kami. Rest of Luzon, diba? Laki yun.